1:17:12 po. 17:12. Opo. Pakibasa. Samantalang ako'y suma sa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, At yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan. ayun. Ano po ang pag-uusapan natin doon? Gusto pong malaman na meron po bang free will din si Judas o sariling kagusto ng... Meron siyang free will. Alam mo kung bakit napahamak si Judas? Opo. Kasi hindi naman yung pagkakanulo niya kay Kristo unang-una niyang ginawang masama eh. Eto ang dahilan kung ba't siya napahamak. Ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw, at yamang nasa kanya ang supot, ay kinukuha niya ang doon ay inilalagay. Ninanakaw niya pala yung abulo yan eh. Bago niya ipinagkanulo si Kristo. Opo. Kapatid, di po ba binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon? Opo. Ang sabi rin sa huling talata nung 1:17:12 po, ang banggit dun ay... Isa man sa kanila ay walang napahamak, Opo, kundi yung inilagaan po. lamang anak ng kapahamakan. Sabi. Isa po. Ano po ang ibig niya sabihin doon? Kasi bawat tao may kalayaan. Katulad sa Pilipinas, tayo nasa bansang demokrasya. Malaya ang bawat isa. Di ba dun sa halaman ng Eden, sa paraiso po, ang tinatawag, binigyan ng kalayaan yung unang nilalang. Ibig sabihin nun, hanggang sa ngayon, merong kalayaan tinataglayan tao. Maging si Judas, may sariling kalayaan. Ang akin lang po ron, siguro kung taken granted na free will ni Judas yun, sana'y nanig yung free will na kanyang daladala. Sapagkat ang huling banggit doon sa 1:17:12 po, yung mangyari ang sa banal na kasulatan po. Matupad. Basahin mo. Yung pala ibig niya sabihin. At sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. May matutupad na kasulatan eh. Pero wala nakalagay na si Judas yun. Wala pong nakalagay si Judas. Nung hulaan, aling kasulatan yung matutupad? Basahin natin sa awit. Meron kasing nakasulat sa awit, hula yun, hula eh. Ang aking kaibigan na aking tinitiwala. Oo, ang aking kasakasamang kaibigan na aking tinitiwalaan Ay, na kumain ng aking tinapay, nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. ayun. Yung kasulatan na yun, yun eh, parang sinabi ni David in advance, parang propesya, no? Ang kanyang kaibigan ng wikang, kanyang tinitiwalaan na kumakain ng kanyang tinapay, nagtaas ng sakong laban sa kanya. Alam naman talaga ng Diyos, meron talagang magkakanulo. Pero hindi niya pinili si Judas para magkanulo. Alam mo kung paano pinili si Judas? Pinili siyang maging apostol. Isa siya sa 12. At yung 12 na yun, pare-parehong binigyan ng Diyos ng karapatang magmilagro, bumuhay ng patay, at magpagaling ng may sakit. Pero hindi ginawa ni Judas yung tungkulin niya. Kaya sa kanya nahulog yung katuparan ng kasulatan. Pero hindi natin isasabihin na siya ay piniwersa ng Diyos na mapunta ron. Hindi. Talagang may magkakanulo kay Kristo. Pero walang nakakaalam kung sino. Hindi naman ipinin-point ng Diyos si Judas. Kaya lang siya napunta ron dahil hindi nga siya naging tapat bilang apostol. Alam mo ba, kapatid, na ang Diyos maraming plano? Sa Biblia kasi, ang Diyos may plan A, may plan B, may plan C. Yung isang plan A, pag hindi doon natupad, pwedeng may pasukan yung plan B. Pag hindi pa natupad yun, pwedeng pasukan yung plan C. Ang katunayan niyan, tamo ha? Nagsugo siya ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. Ang ginawa ng mga tao, pinatay. Nagsugo siya uli. Pinatay na naman uli. Sabi nung may-ari ng ubasan, yung akin na nga anak ang sasusuguin ko. At matatakot na sila dahil anak ko na ang susuguin ko. Pagkasugo ng anak, pinatay pati anak. Sabi ng mga tao, ito ang anak, tagapagmana ito. Pag napatay natin ito, atin na lahat ito. Yun ang larawan ni Kristo. Kaya, bago si Kristo tinugo, 3 muna pangatlo siya doon sa talinghaga. Kaya may plan A, may plan B, may plan C. Kung umubra yung plan A, hindi na kailangan yung plan B eh. Kaya hindi tinatakda ng Diyos na ikaw ang mismo maghudas, hindi. Pwede naman si Kristo'y makatubos ng kasalanan ng walang hudas eh. Tignan mo
Di ba siya target ng mga kaaway niya, mga Pariseo, mga Hudyo? Pwede naman siyang mahuli na wala magtuturong alagad niya.